Magpipray lang po ako. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw nito. Kami narito po, nagkakasama-sama po kami, Panginoon. Lord, ang aming prayer meeting, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po ako, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan at karunungan po, Panginoon. Lord, may pahayag ko po ang mabuting balita sa lahat pong nakikinig dito po, Panginoon, Lord God. Na ikaw ang Diyos na buhay, na sumasama sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, sa oras nito na maunawaan po nila ang kahalaga ng aking mga sasabihin sa kanila. Lord, salamat po, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng lakas, Panginoon, Lord God. Purihin ka ang Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Amen. Ang tagal ko nang hindi nakatungtong dito sa banal na tungtungan. Ako lagi ang nakikita. Ako ang nakikita. Oh. Ako ang nakikita. Ito po yung kawan. We are saved. English yung ako natutunan. Tulad ako ni Jerry. Ngayon ako nakapag-English, talagang hindi ako marunong mag-English, sa totoo lang talaga. Sister, pasensya na po, hindi po ako marunong mag-English po ha. Baka hindi nyo po maunawaan ang dahil hindi po ako marunong mag-English. No speaking English. Yeah. Ito po sa John 3, verse 19, 20. Yan. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit iniibig pa ang mga tao ang dilim kasaliwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Kasi po noon, ang mga kadiliman ng mga tao, ngunit inibig pa daw ng mga tao ang dilim. Natatandaan ko po, yon dito po sa aming Calle Marino, hindi po talaga. Noon po ang Calle Marino noon, talaga po na madilim. Madilim po, magulo po yung aming Calle Marino noon. Dahil po noon, marami na po mga bisyo sa taga Calle Marino. Nandyan na po yung mga nagtumitira, nagsasyabu. Meron din po dyan na nagsusugal, meron din po nagiinuman. At isigit po sa lahat dito po, marami po dito mga bear house. Diyan, dito magugulo po ang kaling ito po noong panahon na yon. Lagi po, di ba, kadiliman po nandito. Mas gusto pa ng tao yung dilim kaysa liwanag. Nandun po lagi, ang asawa ko nasa dilim. Nandun po sa dilim. At may kadikit na babae. Yun po. Ang ko po dito po sa Calle Marino, noon po talaga, na marami mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yung mga tao doon na inaatupag yung pagsasyabu, na naghahabulan ng mga pulis, laging naghahabulan ng mga pulis. Noon, sa mga nagsusugal, naghahabol din na sa mga nagsusugal, nagtatakbuhan, meron nagiinuman. Yung po, magulo po, yung po ang aming Calle Marino noon. May nag-aaway, meron mga lalaki nagsusuntukan. Yun po, talagang magulo po, nung unang panahon talaga noon, magulong-magulo po yung Calle Marino. Kaya lahat ng tao ay nasa kadiliman, sapagkat masasama daw ang kanilang mga gawa. Ito po yung mga ginagawa nila, hindi nila alam ang mga ginagawa nila sa buhay nila. Ang po nila, gusto po nila yung gumawa ng masama, ang mga tao. Masarap daw gumawa ng masama eh. Yan mga ganon. Yun nga, masarap nga yung bawal. Ayun ang gustong-gusto ng tao. Kaya, dahil muna, darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Ito po naman sa Colossus. Colossus 1 verse 13 and 14. Ano po? Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya, napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan po, iniligtas po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Nilipat sa karian ng kanyang mga anak, kanyang anak.
Dahil tayo ay napalaya sa makatuwid, pinatawad ng ating mga kasalanan. Ang ito po, ang Kalimarino, nakakilala na sa Panginoon. Lahat na naglilingkod. Tingnan nyo po, maayos na po, tahimik na po sa aming Kalimarino. Lahat po ng mga tao ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pinagpapala na po ang aming Kalimarino. Tulad po, tulad sa barangay namin. Si Lorna, yung kapitana namin, napunta sila na pastor, tsaka ni Jerry. Pero mga kagawad doon, umaatin na rin ang gawain. Kina John Stick, Cap John Stick, nandun din sila, nagkukundi mga kapitan. Pero maganda yung aming Kalimarino, talagang pinagpapala ang aming Kalimarino. Sila na talagang nakakilala na sa Diyos dahil na sila ay napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Binago na ang kanilang mga buhay. Hindi na sila gumagawa ng masama. Dahil lang kasi isinuko na sa Diyos ang lahat ng kanyang mga kasalanan dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Yan po ang mahalaga po sa atin. Tayo ay lumapit sa Diyos dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay minamahal tayo. Tayo lang minsan ng mga tao ay minsan din pasaway din. Hindi pa rin tayo minsan nababago ang ating pagkatao. Nandito pa rin minsan. Hindi mawala yan. Hindi po mawala sa ating buhay. Ang tayo ay nandiyan pa rin. Nandiyan pa likas ang ating pagkatao. Pero nababago din tayo dahil nakakilala tayo sa Panginoon. Dahil kasi natatakot din tayo ng gumawa din ng kasalanan. Yan po. Sa episode 2, 4, 5, and 6. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan loob, muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Dahil tayo nung yung mga patay sa ating mga pagsuway sa Diyos. Dapat po talaga tayo ay sumunod tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay binago na talaga tayo ng Diyos. Kasi noon tayo talagang may kanya-kanya ng mga ugali natin na hindi mawala nung unang panahon. Pero ngayon na talagang binago na tayo ng ating Panginoon. Sa mga problema, ayan ang ating Panginoon. Ang Diyos lang makakatulong sa atin. Bibigyan niya sa atin lahat-lahat. Kaya tayo na magpapasalamat sa Kanya. Tayo pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Pero mo napili ang ating Kalimarino. Talagang lahat ng tao ay talagang napalpalapit na sa Panginoon. Ngayon po masipag na silang umatin. Sa amin po tatlo ni Jerry, ang aming leader. Kami po ni Norma. Nagpapasalamat kay na Carmela. Kahapon, napakadami po namin. Doon po, talagang po nagpupursige talaga. Napunta po sila doon. Yun po, talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil talagang pinagpapala po ang Kalimarino. Yan. Kaya salamat po sa Kanya dahil ng Diyos ay napakabuti. Ayaw ng Kalimarino mapasama yung mga tao doon. May nanahihikayat po rin kami ni Norma. Sa aming pagtsatsaga, talagang pinupuntahan pa namin para madala namin yung mga ibang kaluluwa. Dahil kasi ko niyan sa laki ng tulong niya sa mga tao. Kasi sabi niya, sulat napakasaganda ng habag ng Diyos sa atin, laki ng pag-ibig niya sa atin, binuhay tayo nakasama ni Kristo. Diba? Talaga napakaganda, napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya dapat na talaga tayo baguhin ang ating pagkatao. Dahil na sinuko na natin sa Diyos ang ating buhay. Dito po sa atin, mga magkakapatiran, magmahalan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Pakita na natin sarili na talagang nagmamahalan tayo dito sa loob ng iglesia. Na huwag tayo na paging, ibig sabihin ba yun na magtatampuhan, nagdadamdam, na hindi mo nagustuhan, nagdadamdam na. Hindi na dapat tayo Christian na tayo, binago ng ating pagkatao. Dahil nito sa kanyang dugo, na tayo ay dahil na tayo ay binuhay ng Diyos sa dugo ni Jesus. Kaya dapat sa atin talaga, dito sa loob ng iglesia, magmahalan tayo.
Kung ano nang mga nagawa nating kasalanan sa Kanya, minapupuna, lumapit tayo. Kung ano nagawa natin, humingi tayo ng sorry sa ating magkakapatiran. Yung papakita natin to sa loob ng iglesia, talagang totoong tao. Hindi kaplastikan, hindi kaplastikan. Totoong tao. Kasi nakikita tayo ng Diyos, kung kaplastikan ang ginagawa natin dito, hindi talagang kalugod-lugod yan sa Panginoon. Talagang totoo ang ating papakita sa ating magkakapatid dito bilang magkakapatid sa pananampalataya. Huwag mo akong tatawanan, ha? Ito po sa Tito. Matatawid kung 3 na lang. Sa Tito 3, 4, and 5. Ngunit ang mahayag ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Yon, dahil mahayag daw ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, iniligtas na tayo sa ating mabubuting gawa. Hindi sa gawa natin nakikita eh. Ang nakakita natin yung habag sa atin ng Panginoon. Dahil talaga, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo lang mga tao, minsan din pasaway din. Minsan din nakakalimot na minsan nabibigla. Ang pagkakamali. Kaya dapat tayo na huwag tayo magiging masasanay ng ating mga pagkakamali. Tayo po dito, tayo anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos dito sa loob ng iglesia. Ewan ko lang, pagdating sa labas ng iglesia, hindi na tayo, iba na tayo, hindi na tayo magkakapatid sa pananampalataya. Yan po. Wala si pastor. Wala si pastor. Ito po sa 1 Thessalonica 5, 16, 17, 18. Lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit anong mangyari dito sa kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Lagi tayo magalak, lagi tayo mananalangin. Huwag natin mawala ang pananalangin sa Diyos. Tayo magayuno. Kailangan natin sa buhay natin, lagi tayo magpipray, lagi tayo magdidebosyon, lagi tayo magbabasa ng Bible. Mahalaga po yan sa buhay natin. Kasi yung aklat ng buhay, ayan ay talagang ating kalakasan. Yan ang mahalaga. Mahalaga yun sa atin. Lagi tayong mananalangin. Huwag na tayong mababago. Lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos lang ang ating kalakasan. Siya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Yan. Dahil dito, ito ang kalooban ng Diyos para sa atin na kay Kristo Jesus. Tayo ay nakikristo na. Di ba? Masarap kaya ang makapunta sa langit. Diba? Ayaw natin mapunta sa masama. Kaya dapat natin ipakita natin ang ating pagbabago. Kaya nga tayo pumupunta dito, diba? Para nababago ang ating pagkatao. Para natataniman tayo ng salita ng Diyos sa puso natin. Yun po ang mahalaga. Kung ano po ang nato pa ang ating ugali nandito pa, kailangan isuko natin yan sa Panginoon. Kasi yan ang mahalaga eh. Ang importante talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Para siya ang ating ama, pinangangalagaan tayo, binabantayan tayo. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, pinapalo tayo eh. Diba? Yung ginagawa sa atin ng ating ama. Dapat po yung ganun, lagi natin pupurihin ng Diyos, dahil ang Diyos ay buhay. Yan, amen. Dito po tayo, maiksi lang to, dito po ako magtatapos. Maiksi lang ang kuwang ko po. 1 Timoteo 4, verse 4 and 5. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Dapat walang ituring na masama. Kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos ng panalangin. Tingnan mo, nilinis tayo ng salita ng Diyos at ng panalangin. Diba tayo nananalangin? Lagi tayo nagbabasa. Nilinis na ang ating puso sa ating panalangin. Mahalaga po yan. Nilinis na. Malinis na ang puso natin, tsaka ang kaisipan. Dapat po natin talagang, kung tinanggap natin ang may pasasalamat sa Diyos, dahil nilinis tayo ng salita ng Diyos.
at ng panalangin. Yun po, mahalaga po yun sa buhay natin. At dito sa loob ng isa, walang tayong kabagabahagi. Bahagi ba yun? Tawag doon? Yung ganun. Hindi po tayo, kung nakikita, nagdadamdam tayo. Hindi mawawala yan sa atin dito. Pagiging maramdamin. Kung ano naririnig mo, dadamdam ka na. Kaya dapat natin yan, isuko natin sa Panginoon. Kasi tayo, Christian na tayo eh. Isinuko na natin sa Diyos ang ating pagkatao eh. Kaya tayo dito ay nilinis na tayo ng ating Panginoon sa salita ng Diyos. Sabi, nilinis na ang salita ng Diyos. Kaya malinisin natin ang ating puso. Yan po, ang mahalaga sa ating buhay, magmahalan tayo. Yun po sabi ko, magmahalan tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. Huwag na nating, alasin natin sa puso natin pagiging maramdamin. Yan, ang mahalaga po yan sa buhay natin, na huwag na sana tayo mabago ang ating pag-uugali. Kasi tatataniman na tayo ng salita ng Diyos sa puso natin eh. Tayo nandindit, kaya diba napunta tayo dito para makinig ng salita ng Diyos? Dahil ang ating puso ay napupuno na ng salita ng Diyos. Yun ang pong mahalaga sa buhay natin. Hindi po tayo dapat na mapapanghinaan. Yun po. Thank you. Thank you po. Mag-pray na po ako. Lord, maging sigurado po ang bawat sa pananampalataya, ang mga taga-Gigia, San Antonio. Lord, na sila po ay talagang sa iyo po nagtitingin, Panginoon Lord God. Lord, tulungan niyo po kami na dito po sa loob ng iglesia, na kami po ay talagang sa iyo po kami lumalapit at makapaglingkod po sa iyo, Panginoon. Alisin mo po sa puso namin mga masasama, Panginoon Lord God. Kaya Lord, samahan niyo po kami ng Holy Spirit mo dito sa loob ng iglesia. Pakita po namin bilang sa iyong pagmamahal sa aming magkakapatiran sa pananampalataya na ikaw ang Diyos na buhay. Lord, iligtas niyo po kami, Panginoon, dahil ikaw po ang Diyos na bibigay po sa amin ng buhay, Panginoon Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil kami ay ligtas na. Ligtas na po kami sa kasamaan, Panginoon Lord God. Kami po ay iyong binago, Panginoon Lord God. Salamat po dito po sa San Antonio, sa Gigia, Panginoon. Lord, salamat po at kami po ay binago mo na, Panginoon Lord God. Ligtas na po kami dito sa loob ng iglesia, Panginoon Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Purihin ka ang Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, Diyos, mapagmahal ka. Lord, itinataas po kita sa iyong kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gumawa ng langit at lupa, Panginoon Lord God. Dahil napakabuti mo, Diyos, at mapagmahal ka. Lord, salamat po. Kung kami po ay nagkakamali, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na talaga kami sumunod sa iyo, mga kautusan. Maraming po salamat po, Panginoon. Purihin ka ang Diyos na buhay. Sa iyo, Lord, ang aking papuri at pasasalamat. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Lord.